Strawberry Festival po ngayon sa La Trinidad, Benguet, pero matumal po ang dating ng mga turista na nakaapekto sa kita ng ilang negosyo. Gayunpaman, may mga dumiskarte para makadayo sa La Trinidad para masaksihan ang float parade bukas. Saksi si James Agustin. Tulong-tulong ang mga kawani ng Barangay Alapang sa pagdidisenyo ng kanilang float para sa parada bukas na bahagi ng Strawberry Festival sa La Trinidad, Benguet. Gumamit sila ng mga recycled materials para maipakita ang mga pinagmamalaking produkto. We are pro-environment, so it's one way of maintaining clean and green. Ang Barangay Pico, pinalumutian naman na makukulay na sariwang bulaklak ang kanilang float. Nilagyan din ng mga strawberries at mga gulay. 16 na float ang kasali sa parada at mayroon ding street dancing at drum and lyre competition. Nakaraniwang dinaragsa ng mga turista. Yun nga lang, ayon sa lokal na pamahalaan, halos 2 linggo nang matumal ang dating ng mga turista. Napansin at nakita nga po natin na talagang bumaba po yung ating tourist arrival dito po sa ating bayan. Particularly po dito po sa pagtaas ng krudo. Yun, talagang nakikita natin na talagang drastic yung pagbaba ng mabisita natin. Ramdam yan ng mga magsasaka sa strawberry farm, kung saan pwedeng mag-strawberry picking ang mga turista. Sa ngayon, expected po namin kasi holiday at saka long weekend. Dapat po medyo dagsa sana yung tao pero medyo kumonti po talaga siya. Gayunpaman, meron pa rin mga turistang galing pa sa malalayong lugar na bumiyahe dito para sulitin na raw ang long holiday weekend. Amazing! Worth it yung experience po. Napakaganda ng Baguio. Gusto pa nga naming mag-extend pero yung hindi na maaari kasi may pasok na sa Lunes. Kanya-kanya na lang ng diskarte para makatipid. Nagrenta ng van si Mark at kanya mga katrabaho na galing pang Cabuyao, Laguna. Nag-ambaga kami sa gasolina. Tapos and then yung mga pagkain na pwede naming dalhin, dinala na namin sa transit namin para makatipid kami. Doon na lang kami nagluto. Nitong Martes, muling binuksan sa publiko ang tourist attraction kung saan tampok ang mahigit 20,000 nakatanim na rosas. Perfect para sa picture taking. Kabilang itong Catalina doon sa mahigit 100 variety ng mga rosas sa makikita dito sa kanilang garden. At hindi lamang yan yung ma-enjoy ng mga turista, maging itong overlooking view ng La Trinidad, Benguet kung saan makikita yung iba't ibang taniman ng mga bulaklak. Ilan sa naabutan namin ang magkakaanak na ito na galing pang Iloilo at Metro Manila. Very good, very colorful, yung mga flowers. Susulitin nyo na yung long holiday. Medyo, para makapunta din sa ibang lugar. Isa na ito. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, ang inyong saksi. Natanggap na ng kapwa ni Vice President Sara Duterte ang imbitasyon ng House Committee on Justice para sa pagdinig sa 2 impeachment complaint laban sa Vice Presidente sa March 25. Pero ayon kay Attorney Michael Poa, miyembro ng defense team, hindi pa raw nila ito na pag-uusapan ng Vice Presidente. Sabi ni Justice Committee Chairperson Jervil Luistro, hindi nila pipilitin si Duterte na dumalo sa pagdinig na tinawag din niyang mini-trial. Paglilinaw ni Luistro, ang pwede lang mag-cross-examine sa maiharap na testigo ay mga kongresistang miyembro ng Justice Committee. Hindi pwede si Vice President Duterte, ang kanyang mga abogado at kahit ibang kongresistang hindi miyembro ng komite. At kung hindi sisipot ang Vice Presidente, hindi rin daw uubra ng abogado lang niya ang maglalatag ng ebidensya para sa kanya. Bukod sa pagdinig sa March 25, magkakaroon din ng mga susunod na pagdinig sa April 14, April 22 at April 29. Dahil po sa mahal ng petrolyo, hanggang 30,000 pribadong sasakyan ang nabawas sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ayon po yan sa MMDA. Saksi si Darlene Kai. Isang araw matapos bombahin ng Israel ang pinakamalaking gas field ng Iran, ang oil refinery naman ng Israel ang binomba ng Iran. Dahil dito, pansamantalang nawalan ng kuryente ang ilang bahagi ng Israel. Inako na ng Israel ang pag-atake sa South Pars gas field ng Iran na naging mitsa ng pag-atake ng Iran sa mga oil facilities sa Saudi Arabia, Kuwait at UAE. Sa gitna ng patuloy na airstrikes, naglabas ng joint statement ng UK, France, Germany, Italy, the Netherlands, Japan at Canada na naghahayag ng kahandaang tumulong para matiyak na ligtas sa makakadaan ng mga barko sa Strait of Hormuz, isa sa pangunahing daanan ng langis sa mundo, bagamat di idinetalye kung paano sila tutulong. Isa sa dahilan ng pagsipa ng presyo ng langis sa world market ang pagkaipit ng mga biyahe ng barko sa gitna ng nagpapatuloy na sigalot.
Sa Pilipinas, ramdam na sa traffic ang epekto ng mahal na petrolyo. Pansin ng MMDA hanggang 30,000 pribadong sasakyan ang nabawas sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Pinag-aaralan ng pamahalaan kung paano mahihikayat ang carpooling o pagsabay na lang sa sasakyan ng iba imbes na kanya-kanya. Tingnan natin kung mas mapaganda natin ang design, isang sabay na hindi naman sila tatamaan ng kolorum law. Inaasahan ding darami ang nagbibisikleta. Lahat man ay apektado ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, iba-iba pa rin daw ang itsura ng epektong yan, depende sa antas sa lipunan. Sabi ng isang ekonomista, posible raw na mas marami ang maging mahirap na Pilipino kapag tuloy-tuloy ang krisis na ito. At ang mga dati ng bahirap, budget sa pagkain na ang tatamaan. Yung mga pamilya, ano man ang pagpipilit nila, wala nang sila ma-adjust. Kung hindi magbigay ng sapat na suporta yung pamahalaan na marendahan at pagtaas ng presyo ng bilihin, baka ilang daang libo, ilang milyon din sa lower middle class ay matulak sa ilalim ng linya ng kahirapan. Ayon din sa ekonomistang si Professor Emmanuel Leco, kung magtuloy-tuloy ang epekto ng sigalot sa gitnang silangan sa presyo ng langis sa world market, posibleng tuloy-tuloy rin ang paghina ng piso kontra dolyar. Hindi naman gumagalaw ang supply ng dolyar sa merkado. So, mapipilitan kang bumili ng dolyar sa mas mataas. Kasi market nga no? Bidding war yan. I need $100, sabi ni Company A. Sabi ni Company B, I also need $100. So, naging 200 na ang demand. Pero ang supply mo ay nasa 150 lang. So, parang kung ikaw ang nagbebenta ng dolyar, ay teka muna. Hindi ko inibebenta hindi ko pa kakawalan ng dolyar ko ng basta-basta ganyan. Kailangan kumita rin ako. Okay. So, yan yung price, petroleum price pressure sa world market. May mga paraan daw ang Bangko Sentral ng Pilipinas para alalayan ang halaga ng piso. Isa rito kung magre-release ang BSP ng dolyar sa merkado para dumami ang supply. Pagka hindi siya nag-release ng dolyar sa merkado, talagang tataas yan. Pero gagawin ba ng BSP yan? Yan ang speculation. Sa April 23 pa ang monetary policy meeting ng Bangko Sentral pero binabantayan na raw nito ang epekto ng giyera sa Middle East sa inflation at ating ekonomiya. Sabi ng BSP, nasa higit $113 billion ang kanilang gross international reserve as of February 2026. Tinitiyak daw ng reserbang ito na may sapat na dollar liquidity para sa mga pangangailangan sa pag-angkat ng produkto at pambayad sa mga utang ng bansa. Katumbas daw ng dollar reserve ang mahigit 7 buwang halaga ng inaangkat na produkto at serbisyo. Ayon pa sa pamahalaan, hindi natatapos sa gumugulong ng ayuda para sa public transport ang tulong nito. Mali yung pag-iisip na kailangan mahirap ka bago ka pwede lumapit sa DSWD. Kung dati-rati nakakakain sila ng 3 beses sa isang araw. Pero dahil sa nangyayaring pagtaas ng presyo ng bilihin, nakakaranas na ng kagutuman. Then, pwede sila magtungo sa aming tanggapan. I-assess pa rin sila ng DSWD para malaman kung ano o magkanong tulong ang pwedeng matanggap. Ang dalangin ng marami, hindi na sila dumagdag sa mga kailangang alalayan lalo't may nakaamba na namang mega oil price hike sa susunod na linggo. Hindi ako makabiyahe kasi nga sobrang taas ng gas, parang naglilibreng sakay na lang kami. Every night naman nagdadasal kami na sana matapos na tong na to. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Kinuyog na 4 na estudyanteng menor de edad ang kapwa nila mag-aaral sa Kawayan City, Isabela. Sa kuha ng CCTV, naglalakad ang biktimang menor de edad kasamang isa pang estudyante nang sundan sila ng 4 na estudyanteng may takip ang muka. Biglang sinuntok ng nakaitim na lalaki ang biktima at sunod na nagpaulan ng suntok at sipa ang iba pa niyang mga kasama. Hindi nakapalag ang biktima at tumakas din ang mga nanakit at hindi raw matanggap ng kanyang tatay ang pananakit sa biktima na nagtamo ng bukol at iba pang sugat. Nakatakdang kausapin ng PNP at DSWD ang pamilya ng biktima na isa sa ilalim naman sa debriefing. Inabangan po ng Army sa iba't ibang panig ng mundo ang comeback ng global superstars na BTS at hindi siyempre pahuhuli sa suporta ang Philo Army. Narito ang showbiz saksi ni Athena Imperial. Hindi
Kinakinailangan ng BTS fans na maghintay for a lifetime dahil matapos ang 4 na taon na hiatus ng grupo para tapusin ang kanilang mandatory military service, BTS is officially back. Ngayong araw, inilabas ng Global Superstars ang kanilang comeback album na Arirang na may 14 na bagong kanta. Mayroon din silang bagong music video para sa kanilang title track na Swim. Ang kanilang most awaited comeback certified trending online. Napasana all na lang din ng ARMY sa American actress na si Lily Reinhart na bida sa Swim music video. Nag-share pa si Lily ng kulitan niya with the Bangtan Boys. Will you guys watch my friends for a second? Sagot dyan syempre ng ARMY, aba, syempre. Kasunod ng release, ikinuwento ng OT7 sa isang livestream ang kanilang naging proseso para sa kanilang comeback. 둘, 셋, 방탄! 안녕하세요, 방탄소년단입니다. 축하합니다! 감사합니다, 방탄! Nagpapasalamat sila sa ARMY sa paghihintay sa kanila. Pinaghirapan daw talaga nila ang pagbuo sa kanilang album na Arirang at sana raw ay ma-enjoy ito ng ARMY. Dito sa Pilipinas, sabay-sabay inabangan ng ARMY ang much-awaited comeback ng BTS. Nag-stream po kami there. Yung boses po ni Taeyong. Ayun, kaka-out din po ng MV nila. Talagang kita yung visuals nila and yung super ganda po ng songs nila, every track talaga. Comeback of the Kings! Ang launch ng kanilang album simula rin ng new era ng BTS. Bukas ang libreng comeback performance concert ng BTS sa Gwanghwamun sa Seoul, South Korea. Kanina sinilip ng Minister ng Interior and Safety ng South Korea ang paghahanda sa kauna-unahang performance ng grupo matapos ang 3 taon. Inaasahang aabot sa 260,000 ang manonood roon. Ang leader ng BTS na si RM magiging limitado lang ang performance bukas matapos magka-ankle injury sa kanilang practice. Sabi ni RM hindi raw kailangang mag-alala ng ARMY at magpapagaling siya. Kabilang sa mga maswerteng makakapanood sa comeback concert ng BTS bukas, si Kapuso actress Megan Young. I'm in Seoul to watch the comeback of BTS. I'm a mama. I waited for BTS and they're back and now I'm watching here with my baby. Excited na raw ang BTS para muling makita at makipag-perform sila sa ARMY. Para sa GMA Integrated News, ako si Athena Imperial, ang inyong saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.